Bawat taon, tila ba hindi kumpleto ang kalendaryo ng Pilipinas kung walang bagyo. Ito ay bahagi na ng ating katotohanan bilang isang bansang nasa typhoon belt ng mundo. Sa ating mga balita, radyo at social media, madalas nating marinig ang babala, may paparating na bagyo. Alam na natin ito, hindi na bago, ngunit ang tanong, bakit tila laging may mga nahihirapan, nasusurpresa at hindi nakahanda? Ang mga bagyo sa Pilipinas ay hindi lamang pagsubok ng kalikasan, kundi paalala ng kahalagahan ng kahandaan. Kung alam natin na taon-taon ay binibisita tayo ng 2 o higit pang malalakas na bagyo, dapat ay nakabaon na sa ating kultura ang pagiging handa. Kahandaan, responsibilidad ng lahat. Hindi sapat ang pag-aabang sa balita. Dapat ay may plano ang bawat pamilya, saan pupunta kung kailan lumikas, anong gamit ang kailangang ihanda, paano makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ang pamahalaan ay may mahalagang papel. Ngunit ang kooperasyon ng mamamayan ang siyang nagpapalakas sa anumang aksyon. Ang pagsasanay, impormasyon at aktibong partisipasyon ay sandata nating lahat. Pagbabago ng pananaw. Ang pagbabago ay laging nasa ating mga sarili. Nagsisimula ito sa maliit na aksyon, paglalagay ng emergency kit sa bahay, pag-iimbak ng pagkain, pag-alam sa forecast ng panahon, o pag-aaral kung paano magligtas ng buhay. Sa ganitong mga hakbang, tayo ay lumalaban hindi lang sa bagyo, kundi sa kawalan ng kahandaan. Hindi natin kayang pigilan ang pagdating ng bagyo, ngunit kaya nating pigilan ang pinsalang dulot nito, ang kahandaan, pagkakaisa at disiplina. Kung ang bagyo ay taon-taon nararanasan sa ating bansa, ang pagiging handa ay dapat taon-taon din nating sinasanay hanggang sa ito'y maging likas na ugali ng bawat Pilipino. Ang susi ng kaligtasan ay nasa ating mga kamay.